Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2061. Mga 100 yarda ang layo nila sa atin. Hindi magtatagal ay maaabot nila tayo. Kailangan na nating umalis ngayon pero hindi tayo maaaring tumakbo ng walang ingat. Kung gagawin natin iyon, siguradong mamamatay tayo kaya iisa lang ang daan na maaari nating tahakin. Sundan mo ako, malamig at determinadong sabi ni Jack. Mabilis niyang hinaila si Nash at tumungo sa pasukan ng kuweba. Sandali ring nag-atubili sina Dwight at Jed, ngunit sandali lang. Wala na silang maisip na paraan at kahit hindi ipinaliwanag ni Jack ang kanyang sarili, siya pa rin ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanila. Nagpalitan sila ng tingin at mabilis na inalalayan si Albion patayo at sumunod kay Jack palabas. Ang pasukan ng kuweba ay nakaharap sa timog at kung gusto nilang tumakas, dapat silang tumungo sa hilaga o silangan, ngunit hindi, pinili ni Jack na pumunta sa timog. Bukod dito, ang landas na kanilang tinatahak ay napakalayo. Base sa makakapal na damo sa paligid, kahit ang mga halimaw at mga hayop ay hindi dumadalaw doon. Ang kanilang landas ay lalong naging malayo hanggang sa isang hindi kilalang patong ng pinong hamog ang lumitaw sa kanilang paligid. Nang mga sandaling iyon, parehong dumilim ang mga mukha ni na Dwight at Jed ngunit hindi nagpakita ng senyales ng paghinto si Jack. Sa wakas, hindi na napigilan ni Jed ang sarili at tinanong siya, saan tayo pupunta? Bakit may mga ambon dito? 1 milya ang layo, ang lalaking nakamaskara at ang kanyang grupo ay sumusunod sa kanila sa mabilis na bilis. Hindi siya natatakot na mawala sila, kahit nakasama niya ang asong si Cyclops. Walang itinabi ang Corpse Pavilion para sa kanilang gagawin at hindi hahayaan ng lalaking nakamaskara na may makahadlang sa kanilang mga plano. Lalo na ang mga Thousand Leaves Disciples na nakataka sa kanya noon. Bukod pa rito, magiging katatawanan siya ng bayan kung sakaling kumalat ang balita na siya, isang spring solidifying level fighter, ay hindi man lang kayang talunin ang ilang huling yugto ng innate level fighters. Kaya naman, kailangan niya silang patayin kahit ano paman. Isang disipulo ng Corpse Pavilion na may tallest na baba ang tumingin sa kaliwa at kanan pagkatapos ay biglang lumapit sa lalaking nakamaskara at sinabing, sa tingin ko ay may mali. Mukhang papunta sila sa direksyon ng tagusan ng pighati, malamig na sabi ng lalaking nakamaskara, tinapos ang pangungusap ng disipulong may tallest na baba. Tumango ng malakas ang disipulong nakaturo ang baba. Oo, ang bangin ng kalungkutan. Naisip siguro nila na mas makabubuti para sa kanila na tumalon mula sa bangin kaysa magdusa sa ating mga kamay. Ngumisi ang lalaking nakamaskara at umiling. Hindi sila mamamatay ng ganoon kadali. Matagal nang sinabi sa akin ng guro na sa ilalim ng bangin ng pighati ay wala ang 10,000 bangin. Samantala, si Jack at ang iba pa ay nakarating na sa isang napakakipot na daan. Nawala ang mga halaman sa kanilang paligid at napalitan ng mga pangit at itim na bato na nagbabantang matisod sila anumang oras. Hindi sinagot ni Jack ang naunang tanong ni Jed at tahimik na nagpatuloy lamang sa paglalakad. Pagkalipas ng mga 10 minuto, napakakapal ng ambon sa kanilang paligid kaya 5 yarda na lang ang kanilang nakikita sa unahan nila. Huminto sa paglalakad si Jack at mabilis siyang nahabol ni na Jed at ng dalawa pa. Mga 10 yarda pa at makakarating tayo sa Cliff of Sorrow, sabi ni Jack. Labis na nagbago ang ekspresyon ng lahat nang marinig nila iyon. Ano, bakit ninyo kami dinala rito? Hindi ninyo naman kami patatalunin, di ba? Paano naiiba iyon sa pagiging pinatay nila? Kabanata 2062. Nangiwi ang mukha ni Dwight pero hindi siya umimik, nakatitig lang siya kay Jack. Bamantong hininga si Jack at lumingon upang tingnan ang paligid na nababalutan ng hamog. Ayon sa mapa, 10 yarda pa at maaabot nila ang Cliff of Sorrow. Walang nakakaalam kung gaano kalalim ang bangin at pinangalanan ito ng ganito dahil walang sinuman ang nakaligtas nang tumalon sila pababa sa bangin, na pumuno sa kanilang mga mahal sa buhay ng matinding kalungkutan. Nabasa ko na ang lahat ng mapanganib na lugar bago pumunta sa Mount Beast kaya pamilyar na pamilyar ako sa Cliff of Sorrow. Isang bagay na napagkasunduan ng lahat ng mga Class Eco at ng iba pang mga disipulo ay hindi ka mamamatay mula sa Cliff of Sorrow, dahan-dahang paliwanag ni Jack. Kumunat ang mga labi ni Dwight, hindi niya napigil ang sabihin, hindi mo na kailangang sabihin pa sa amin yan. Alam ng lahat na maaaring gamitin ng isang cultivator ang kanyang tunay na enerhiya upang suportahan ang kanyang katawan habang nahuhulog sa bangin at ito ang magtitiyak ng kanyang kaligtasan. Ang dahilan kung bakit namamatay ang mga tao sa Cliff of Sorrow ay dahil sa sinaunang hanay. Tumango si Jack, iyon din ang naunawaan niya.
Sa tingin ko ang sinaunang hanay ay isang uri rin ng hanay ng patibong at dahil sa sobrang katandaan nito, nawala na ito ng bisa. Tingnan mo ang ambon sa paligid mo, ito ang lahat ng enerhiyang inilabas matapos masira ang sinaunang hanay. Lalong nalito si Jed, hindi niya lubos na maintindihan ang gustong iparating ni Jack kaya medyo naging agresibo ang tono ng kanyang boses, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Diretsuhin mo na lang ang punto at huwag mo na akong lituhin. Sinasabi mo bang dapat tayong tumalon pababa ng bangin para mailigtas ang ating mga sarili? Umiling si Jack at lumingon upang tingnan ang lahat ng may seryosong ekspresyon sa mukha. May kilala akong senior na nakapunta na sa Cliff of Sorrow dati, at personal niyang naranasan ang hamog na bumabalot sa nakapalibot na lugar. Sinabi niya na ang mga hamog na ito ay gawa sa enerhiyang lumabas mula sa hanay ng mga bitag at maaari nilang lituhin ang mga puso ng mga tao at maging ang persepsyon ng kalasag. Ang dahilan kung bakit kita dinala rito ay para sa persepsyon ng kalasag. Madaling maligaw dito ngunit sa sapat na oras ay makakabalik pa rin tayo kaya hindi na natin kailangang tumalon pababa ng bangin. Sa wakas, napagtanto ni Dwight kung bakit sila dinala ni Jack doon. Sa madaling salita, dinala mo kami rito para protektahan kami mula sa paningin ng asong Cyclops para hindi kami mahanap nito. Tumango si Jack. Maswerte sila at hindi nila nakasalubong ang kahit sinong disipulo ng Corpse Pavilion dito, dahil kahit ang mga disipulo ng Corpse Pavilion ay alam na walang matinong tao ang pupunta doon. Isa na rito ay walang mga halimaw o spirited beast na matatagpuan doon at ang pangalawang dahilan ay wala ring mga spirited plant. Tanging ang mga sawang-sawa na sa mundo ang pupunta rito dahil kakailanganin nila ng maraming pagsisikap para makaalis doon. Kaya naman hindi nag-atubiling dalhin sila roon ni Jack. Ang puting hamog na bumabalot sa paligid ay bumuo ng natural na harang. Mahirap na para sa asong Cyclops na mahanap sila ngayon. Pupunta sana rito si Jack, kahit ayaw ni na Jed at ng iba pa. Tutal, iyon naman talaga ang pinakaligtas na lugar sa bundok. Bahagyang lamambat ang mukha ni Jed pagkatapos nito. Mabilis na sinenyasan ni Jack si Albion na ibaba para siya mismo ang gumamot sa sugat nito. Mas mabuting huwag na siyang mapagod pa dahil ang kanilang maikling paglalakbay dito ay nakaubos ng oras sa kanya. Matapos ay lapag si Albion, nagsimula silang magnilay-nilay. Bakas pa rin sa kanilang mga mukha ang pagkabalisa kahit naligtas na sila sa ngayon, hindi nila sigurado kung gagana ba ang natural na harang. Kabanata 2063, makakalabas kaya sila ng buhay? Narinig ni Jack ang boses ni Dwight habang iniisip niya iyon. Paano ka? Nakakasiguro na ang sinaunang hanay sa ilalim ng Cliff of Sorrow ay isang hanay ng mga patibong at hindi isang hanay ng mga mamamatay tao. Hindi mo mapapansin dahil sa hamog sa paligid natin. Iminulat ni Jack ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid maliban sa kanya. Sa totoo lang, 70 hanggang 80% lang ang sigurado ko tungkol dyan. Kung gayon, ano ang basehan mo sa 70-80% iyan? Handa si Dwight na magtanong ng kahit gaano karaming tanong na kailangan niya para malaman ang sanhi nito at medyo nainas ito kay Jack. Sa totoo lang, si Jack ay 100% sigurado na ang sinaunang hanay sa ilalim ng bangin ay isang trap array at hindi isang kill array dahil nakakita na siya ng ganitong uri ng trap array dati, kahit hindi mismo sa sarili niyang mga mata. Gayunpaman, sa alaalang iniwan ng nauna, mayroong ganitong uri ng trap array. Ang ganitong uri ng trap array ay may katangian kung saan sa paglipas ng panahon, ang enerhiya sa loob ay unti-unting lalabas at magiging isang puting hamog na bumabalot sa nakapalibot na lugar. Ang mga nagkakalat na hamog na ito ay may tungkuling protektahan ang pandama at lituhin ang mga tao at ang puting hamog dito ay halos may parehong tungkulin din. Dahil lamang dito, sigurado si Jack na ang sinaunang hanay sa ilalim ng bangin ay isang trap array. Kung hindi ako nagkakamali, ang array na ito ay tinatawag na 10 Absolute Trap Array. Kayang bitagin ng array na ito ang isip, katawan, at espiritu ng isang tao. Kahit ang ating mga banal na pandama ay walang silbi laban dito. Pero ang gusto ko talagang malaman ay kung bakit lumilitaw ang array na ito rito, mahinahong sabi ni Jack. Natigilan si Dwight nang marinig niyang binanggit ni Jack ang 10 Absolute Trap Array. Hindi pa niya ito naririnig noon. Hindi na ito nakakagulat kundi ang katotohanang gumugol siya ng maraming oras sa pagbabasa tungkol sa mga sinaunang guho sa kanyang libreng oras at hindi pa niya nakikita ang 10 Absolute Trap Array, para bang ang trap array na ito ay hindi sa mundong ito. Tumingin muli si Jack sa paligid at tama lang, ang 10 Absolute Trap Array ay hindi dapat lumitaw sa isang maliit na lugar tulad ng West Cersei State. Tutal, ang pinakamakapangyarihang clan association ay nasa ika-4 na baitang lamang. Bagamat totoo na sila ay makapangyarihang mga halimaw sa kabundukan, hindi sila gumagamit ng mga array tulad nating mga tao.
Pinag-isipan ito ni Dwight at sinabing, kaya sinasabi mong ang mga martial artist na aksidenteng nakulong dito ay namatay dahil hindi nila masira ang hanay o mahanap ang mata ng hanay. Tumango si Jack. Bagamat kahanga-hanga ang pangalan ng hanay, wala itong kakayahang pumatay. Ang mga aksidenteng nakapasok sa hanay ay maaari lamang maghintay sa kamatayan kung wala silang sapat na kapangyarihan upang masira ang hanay. Nanindig ang balahibo ni Dwight nang maisip niya ang tungkol sa kanyang mga huling sandali rito. Talagang mas malala pa ang kapalaran kaysa sa kamatayan. Mas gugustuhin pa niyang patayin ng isang tao kaysa maghintay araw-araw na angkinan siya ng kamatayan. Kahit ang pag-iisip lamang tungkol sa kawalan ng pag-asa ay nakakatakot na sa kanila. Hindi ako makapaniwala na may mood pa rin kayong dalawa na pag-usapan ang lahat ng ito sa gitna ng sitwasyon natin ngayon. Hindi ba kayo nag-aalala na baka hindi tayo maprotektahan ng ambon mula sa kanila? Napapunta na sila rito habang nag-uusap tayo. Nag-aalalang tanong ni Jed. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2064. Walang imak na sumulyap si Dwight kay Jed. Kahit na masunurin tayong maghintay dito, mapipigilan ba nila tayo nito sa paghahanap sa atin? Sinusubukan ni Jed ang lahat ng posibleng paraan sa oras ng kagipitan at hindi siya nag-iisip ng maayos. Gusto niyang magdulot ng gulo nang makita niyang nag-uusap ang mga tao. Agad na napigilan ni Dwight si Jed na magsalita dahil sa sinabi ni Dwight. Napahiya si Jed kaya namula ang mukha at leeg niya ng matingkad na pula ngunit hindi niya nagawang pabulaanan si Dwight. Gaya ng sinabi ni Dwight, mapipigilan ba nila ang kanilang sarili na mabihag ng mga taong iyon kung mananahimik sila at uupo roon at magmumuni-muni upang maibalik ang kanilang paghinga? Sa katunayan, ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay parang pag-aatang ng kanilang buhay sa mga kamay ng mga Diyos. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya at kung hindi pa rin nila matatakasan ang katotohanan ng pagkabihag, patunay ito na nakatadhana silang mamatay. Lumingon si Dwight at tumingin kay Jack na kalmado lang sa buong oras. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakalmado kung nasa unang yugto ka pa lang ng likas na antas. Hindi ka ba natatakot na madamay ka namin? Ito ang talagang gustong itanong ni Dwight pagkalabas nila ng kuweba. Ang mga asong Cyclops ay may malalakas na kapangyarihan sa pangangaso ngunit gaano man sila kalakas, kailangan nila ng mga bagay na naiwan ng kanilang mga target upang mahanap ang mga taong ito. Hawak ng lalaking nakamaskara ang punit-punit na damit ng kanilang nakatatandang kapatid at nangangahulugan ito na sila ay tinutunton. Hindi nila maaaring iwan ang kanilang nakatatandang kapatid ng mag-isa at kailangan nilang mamatay ng magkasama kahit anong mangyari. Gayunpaman, hindi na kailangang tumakas si Jack kasama nila. Kung magkaiba ang kanilang landas, mas malaki ang tsansa ni Jack na mabuhay. Gayunpaman, mula sa kalmadong ekspresyon ni Jack, mukhang hindi niya naisip na iwan sila para iligtas ang sarili. Labis na naguluhan si Dwight sa kanyang mga ginawa. Tutal, kung siya ang nasa sitwasyon ni Jack, tiyak na ididistansya niya ang sarili niya sa mga taong ito para maiwasan ang pagkakasangkot. Sumulyap si Jack kay Dwight at nanatiling kalmado habang nagsasalita. Sa kung paano kumikilos ang Corpse Pavilion, wala akong malaking posibilidad na mabuhay kahit iwan ko kayo at tumakbo patungo sa kabilang direksyon. Plano ng Corpse Pavilion na patayin ang lahat at sa palagay ko ay hindi ako sapat na mapalad. Hindi nagsasabi ng totoo si Jack dahil puno rin siya ng mga sikreto. Kung sasabihin niya ang totoo, natural lang na magdudulot ito ng hinala kay Dwight. Hindi namamalayang napataas ng kilay si Dwight at hindi na itinuloy ang pag-uusap matapos marinig ang sagot ni Jack. Gayunpaman, alam na alam ni Jack na hindi naniniwala si Dwight sa sinabi niya. Sa sandaling ito, may narinig silang mga yabag na papalapit sa kanila mula sa malayo. Natigilan silang lima at agad na tumayo. Humakbang si Jack nang nakakunot ang noo at ikinulong si Nash sa likuran niya. Ganoon din ang ginawa ni Dwight at Jed nang tuluyan nilang harangan si Albion sa likuran nila. Dapat sana ay tumalikod na sila para tumakbo sa sandaling ito ngunit biglang pumasok sa kanilang isipan ang sinabi ni Jack. Makakarating sila sa Cliff of Sorrow kung tatakbo pa sila ng 10 yarda. Maaari lamang silang tumakbo patungo sa mga gilid kung gugustuhin nila ngunit mayroong isang malaking bato at sa ilalim ng malaking batong ito ay ang hanay ng mga patibong ng 10 Absolutes. Kahit na lumipat sila patungo sa gilid, makakarating sila sa hangganan sa lalong madaling panahon. Pinilit sila nito sa isang desperadong sitwasyon kung saan walang lugar na mapagtatagwan. Unti-unting lumino ang anyo sa gitna ng puting hamog. Nabalot ng lungkot ang kanilang mga puso nang makita nila ng malinaw ang lalaki dahil sa pinakamalalang sitwasyon na naganap. Nakahawak ang lalaking nakamaskara sa tali ng asong Cyclops habang ang hayop ay humihinga ng malalim habang nakalabas ang mahabang dila sa bibig.
Tila labis siyang nasa sabik ngayong nahanap na niya ang kanyang target. Malakas niyang ikinakaway ang kanyang buntot habang itinoon ang kanyang malalaking mata kay Jack at sa iba pa. Kabanata 2065. Ngumisi ang lalaking nakamaskara habang kumukuha ng isang piraso ng karne at inihagis ito sa langit. Sumugod ang asong Cyclops sa tuwa habang binubukan niya ang kanyang bibig para lunukin ang piraso ng karne at naglabas ng isang langit-ngit. Akala ko matalino kayo para makatakas sa isang espesyal na lugar. Sino ang mag-aakala na nandito pa rin kayo? Sa tingin ninyo ba ay mapipigilan kayo ng ambon sa paligid ng lugar na ito na mapansin ng asong Cyclops? Nakakatawa at parang bata ito. Talagang minamaliit ninyo ang kakayahan ng asong Cyclops. Iniunat ng lalaking nakamaskara ang kanyang kamay at hinaplos ang malaking ulo ng asong Cyclops. Natawa ang lalaking may matulis na baba mula sa corpse pavilion habang nakatingin kay Jack at sa iba pa. May ngisi siya habang nagsasalita gamit ang kanyang matining na boses. Sa tingin mo ba ay isang normal na asong Cyclops ang asong Cyclops na kasama ng aking panganay na nakatatandang kapatid? Ngayon, bibigyan namin kayo ng ilang ideya. Ang asong Cyclops na ito ay inalagaan gamit ang sikretong pamamaraan ng aming sekta at hindi pa alam ang dami ng mga kristal na may espiritu na ginamit sa kanya. Bagamat hindi siya malakas sa pakikipaglaban, ang kanyang pandama ay 3 hanggang 4 na beses na mas malakas kaysa sa karaniwang mga asong Cyclops. Bagamat ang nakapalibot na hamog ay may epekto ng hadlang, hindi ito sapat upang harangan ang pandama ng asong Cyclops na ito. Pumikit sina Jed at Dwight kasabay ng pagbuhos ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso. Wala na ang kanilang huling pag-asa at hindi na nila naiwasan ang atake. Ngumisi ang lalaking nakamaskara at mukhang relax na parang pas ang matagumpay na nakahuli ng daga. Hindi siya nagmamadali at gusto niyang paglaruan ang nahuli niyang daga bago niya ito patayin. Sa totoo lang, kaya ko sanang nahuli kayo sa sandaling tumungo kayo sa lugar na may hamog. Pero, hindi ko ginawa dahil gusto kong makita kung ano ang plano ninyong gawin. Naisip ko na baka tumakbo kayo papunta rito para salubungin ang iba. Mukhang masyado akong nag-iisip. Ibinaba ni Jack ang kanyang mga mata at palihim na naisip, hindi nakakapagtaka na ang mga taong ito ay gumagalaw ng napakabagal. Gayunpaman, nakita niya kung gaano kalupit ang lalaking nakamaskara na ito. Dahan-dahan niya silang pinilit sa isang desperadong sitwasyon at binigyan sila ng kaunting pag-asa bago sila agad nadurugan. Tiyak na gustong-gusto ng lalaking nakamaskara ang pakiramdam na ito na nagdulot sa kanya ng kaunting kasiyahan nang makita niya ang kawalan ng pag-asa sa mga mukha ng mga ito. Mga tao, paano mananatiling kalmado ang mga normal na tao kapag nakakasalubong nila ang isang taong tulad nito? Sumulyap si Jack sa kanyang tabi at totoo nga, nanginginig si Jed. Kahit matapang siyang tao, hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot kapag kaharap niya ang isang taong tulad nito. Nanatiling kalmado pa rin si Dwight at si Albion naman ay lubos na kalmado dahil tila tinanggap na niya ang kanyang miserableng kapalaran. Kumuha ang lalaking nakamaskara ng isang 4 na talampakang scimitar mula sa kanyang imbakan. Ang sandata ay pula na parang dugo at may bahid ng kakaibang katangian, dahilan para makaramdam ng kilabot ang iba matapos nila itong tingnan. Nakatakas kayo sa akin dati at nasayang ko ang napakaraming oras sa paghahanap sa inyo. Magiging isang biyaya ito para sa inyong lahat at sayang din ang oras ko kung hahayaan ko kayong mamatay ng madali. Ang sinabi niya ay nagdulot ng labis na stress sa grupo ng 5 na takot na takot. Ito ang pinakamasamang wakas para sa kanila dahil hindi man lang sila pinayagang mamatay ng mapayapa. Maaari silang pahirapan hanggang sa magmakaawa sila para sa kanilang kamatayan bago sila pahintulutan na mamatay. Ang mga miyembro ng Corpse Pavilion ay kilala noon pa man sa kanilang malupit na gawain at lubos na mahusay sa pagpapahirap sa iba. Nanginig ng husto ang mga kamay ni Jed kaya't ang sandatang mahigpit niyang hawak ay nanginig din. Gayunpaman, hindi siya duwag na basta na lang susuko at tatanggapin ang kanyang kapalaran. Kamatayan lang yan. Sisiguraduhin kong hihilahin ko sila papunta sa impyerno kung mamamatay man ako. Mga kasama, makinig kayo sa akin. Hindi natin sila maaaring hayaan na patayin tayo ng hindi lumalaban. Malamig na tumawa ang lalaking nakamaskara hanggang sa manginig ang mga balikat niya nang marinig ang sinabi ni Jed. Para sa kanya, ang nakaka-inspire na talumpati ni Jed sa sandaling ito ay isang biro. Sa presensya niya, paano niya hahayaang patayin nila ang mga disipulo ng sekta niya? Kumunat ang noo ni Nash habang hininaan ang boses para kausapin si Jack, ano ang dapat nating gawin? Tatayo na lang ba tayo rito at hihintayin ang ating kamatayan? Napuno rin ng kawalan ng pag-asa si Nash ng sandaling iyon. Bagamat alam niyang may itinatagong plano si Jack, hindi niya alam kung ano ang plano ni Jack. Naisip niya kung makakatakas ba sila sa lugar kung ilalaglag nila ang buto ng mustasa sa sandaling ito.
Kabanata 2066, hindi inaasahan, inabot ni Jack ang kamay at hinawakan ang siko ni Nash. Lumingon siya para kausapin si Jed at ang iba pa, na nakatayo sa tabi niya, sumunod kayo sa akin, iisa na lang ang natitira nating pagpipilian ngayon. Huwag kang mag-alala, hahanap ako ng paraan kahit nasa desperadong sitwasyon tayo. Tumalikod si Jack at nagsimulang tumakbo papunta sa kanilang likuran kasama si Nash. Natigilan sina Jed at Dwight. Alam nila ang plano ni Jack sa sandaling ito. Wala na ba silang ibang pagpipilian kundi tumalon mula sa bangin? Gayunpaman, alam ng lalaking ito na ang hanay ng mga patibong ng Ten Absolute ay sinauna na, at kahit ang mga dakilang master ay hindi makakatakas mula sa kanila. Hindi ba siya mamamatay kung tatalon siya pababa ng bangin? Maaaring dahil sa kung paano si Jack ang unang sumugod o sa sinabi ng lalaking nakamaskara tungkol sa pagpapahirap sa kanila, ngunit wala silang oras para mag-atubili. Huminga ng malalim si Dwight bago niya inabot at hinawakan sa mga braso sina Jed at Albion. Sinundan nila si Jack at nagmadaling lumapit sa Cliff of Sorrow. Kumunat ang noo ng lalaking nakamaskara nang makita ang pangyayari. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinigilan ang mga disipulo ng Corpse Pavilion sa likuran niya, na sinubukang magmadaling lumapit at pigilan ang grupo ng 5 sa pagtalon pababa ng bangin. Hayaan mo silang tumalon, mamamatay sila sa paglipas ng panahon, at ang sakit na iyon ang magpapahirap sa kanila hanggang sa sila ay mabaliw. Kay interesante ng wakas, ang grupo ng 5 ay 12 metro na lamang ang layo mula sa bangin, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa bangin. Tumingin si Jack sa ibaba at wala siyang nakita kundi ang puting hamog na bumabalot sa hangin. Nakatayo sila sa gilid ng bangin, at kamatayan lamang ang kanilang magiging katapusan kung hindi sila tatalon. Huminga ng malalim si Jack at, hindi lumingon sa 3 nasa likuran niya, tumalon paaba at dala ang lahat ng hawak niya habang nakahawak pa rin sa braso ng kanyang ama. Ang bilis ng kanilang paglubog ay sandaling nag-ulo ang paningin ni Jack. Upang maiwasan ang anumang biglaang insidente, agad niyang binuksan ang mustard seed at pinabalik si Nash sa masiglang barko. Pagkatapos ng 5 hanggang 6 na paghinga, bahagya nang nakita ni Jackie ang lupa sa ilalim sa gitna ng hamog. Ang nakapalibot na hamog ay lalong naging manipis, kaya mas malinaw ang kanyang nakikita. Bagamat tumalon siya pababa ng bangin, mayroon siyang suporta ng kanyang tunay na enerhiya at nagawa niyang kontrolin ang bilis ng kanyang paglapag. Parang hindi ka panipaniwala ang lahat para kay Jack hanggang sa dumampi ang kanyang mga paa sa lupa. Sa sandaling ito, ang nakapalibot na hamog ay naging manipis na halos hindi na ito makita. Lumingon siya at pinagmasdan ang kanyang paligid. Isa itong bakanteng lambak, ngunit kahit na napapalibutan ito ng matataas na bundok, may labasan pa rin sa harap niya. Ang lugar kung saan siya nakatayo ay tigang, ngunit ang labasan ay natatakpan ng mga damo at mukhang isang lugar na muling nabuhay. Muli niyang pinagmasdan ang kanyang paligid at natuklasan na may ilang mga labasan. Tiyak na nasa ilalim siya ng bangin, ngunit tila patag ang lupain. Ang lambak ay kasing laki ng isang palaruan ng football. Kung makikinig ng mabuti, maririnig nila ang ingay ng tubig na dumadaloy sa batis. Para itong ibang mundo sa ilalim ng hamog. May narinig siyang mga tunog ng pagkalabog mula sa paligid, ngunit alam ni Jack na iyon ay ang tunog ni Jed, Dwight, at Albion na tumatalon pababa mula sa bangin ng hindi lumilingon. Sandali silang natigilan, at bahagyang humupa ang kanilang pag-aalala nang mapansin si Jack na nakatayo sa harap nila. Gayunpaman, nagulat pa rin sila sa kanilang nakita. Iba ito sa inaasahan nila. Ang lugar na ito ay hindi natatakpan ng mga patibong, at walang makapal na ambon na nakaharang sa kanilang paningin. Nakakita sila ng malinaw, at ang labasan ay nasa harap nila mismo. Mayroon ding higit sa isang labasan, at tila madali para sa kanila ang pagtakas. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2067. Kailangan lang nilang magpatuloy. Humakbang si Jed pasulong at nakaramdam ng bahagyang pagtutol sa ilalim ng kanyang mga paa. Muli ay may narinig silang kaluskos, at sabay-sabay silang napalingon sa pinagmumulan ng tunog para lamang makita ang ilang set ng mga kalansay kung saan sila nakatayo. Halata na ang mga kalansay na ito ay ilang taon nang naroon, dahil nakikita nila kung gaano kaalikabok ang mga buto. Maging ang mga damit na suot ng mga kalansay na ito ay gumuho na parang confetti sa paglipas ng panahon. Ang mga labi ng kanilang mga damit ay nagkapira-piraso at nagkalat sa paligid ng mga kalansay sa kaunting paghawak lamang. Isang lamig ang damaloy sa kanilang mga katawan, at ang kanilang mga matang puno ng pag-asa ay nawalan ng pag-asa. Abala si Jack sa pagtingin-tingin sa paligid at hindi tumitingin sa ilalim ng kanyang mga binti.
Sa sandaling ito lamang lumipat ang kanyang tingin pababa sa lupa, kung saan higit sa isang kalansay ang lumitaw sa paligid nila. Medyo mas malinis ang lupa sa paligid ng kanilang kinatatayuan, at napapaligiran sila ng mga kalansay ng parehong tao at halimaw. Ang mga butong ito ay nakakalat sa lahat ng dako habang tahimik nilang ikinukwento ang kanilang kwento ng kawalan ng pag-asa noong sila ay nabubuhay pa. Hindi napigilan ni Jed ang panginginig at hindi namamalayang hinigpitin niya ang hawak sa kamay ng kanyang nakatatandang kapatid. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon, at si Albion ang pumutol sa katahimikan, "Nasaan ang iyong ama?" Natakot si Jack na baka may mangyari sa kanyang ama habang pababa sila mula sa bangin, kaya naman itinago niya si Nash sa loob ng mustard seed para sa sarili niyang kaligtasan. Umubo ng bahagya si Jack at mahinang sumagot, "Mayroon akong maliit na espasyo para sa imbakan na kayang magkasya ang isang tao, maaari ring makapasok ang mga may buhay sa espasyong iyon. Natatakot ako na baka may mapanganib na mangyari sa amin habang pababa kami ng bangin. Limitado ang kapangyarihan ng aking ama, kaya inilagay ko siya sa espasyo para sa imbakan." Hindi niya napigil ang banggitin na mayroon siyang malaking espasyo para sa imbakan. Mahalaga ang isang bagay na tulad ng mustard seed, kahit sa mga lugar tulad ng Divine Void World. Bagamat nagtitiwala siya kay Jed at sa iba pa, hindi niya ipagmamalaki ang kanyang kayamanan sa harap nila. Bahagyang tumango si Albion sa tugon ni Jack at hindi na ito pinilit pang talakayin pa, habang sina Jed at ang iba pa ay hindi man lang tumingin kay Jack. Nakatuon ang kanilang mga isip sa mga kalansay na nagkalat sa lupa. Nanginig si Jed habang tinutulungan niya si Albion papunta sa isang malinis na lugar kung saan siya maaaring magnilay-nilay at makapagpahinga. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid habang nakatitig sa labasan. Iyon ay isang puwang sa pagitan ng dalawang bundok. Bagamat mukhang maliit at makitid ang puwang mula sa malayo, matutuklasan nila na sapat na ito para sa dalawang karwahe ng kabayo na dumaan kapag tiningnan nila ng mas malapitan. "Gusto kong pumunta at tingnan ito. Dapat ay makaalis na tayo sa lugar na ito." Halatang hindi siya sigurado sa kanyang mga sinabi. Kung makakaalis sila sa lugar na ito, bakit maraming kalansay ang nakakalat dito? Walang imik sina Jack at Dwight ng mga sandaling iyon, habang si Jed ay tumayo ng tuwid at iniunat ang kanyang mga daliri bago inhersisyo ang kanyang baywang. Maaaring iisipin ng mga hindi nakakaintindi sa sitwasyon na naghahanda siya para sa isang aktibidad sa palakasan. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa puwang sa pagitan ng dalawang bundok. Bawat hakbang niya ay puno ng kanyang buong lakas na para bang ito ang magbibigay sa kanya ng lakas ng loob na kailangan niya. Mabilis siyang naglakad at di nagtagal ay nakarating siya sa puwang. Sa pagitan ng dalawang bundok, hindi niya namamalayang bumagal din siya, at bawat hakbang niya ay para tingnan kung may anumang haarang sa kanya. Gayunpaman, walang nakaharang hanggang sa maglakad siya sa puwang sa pagitan ng mga bundok na iyon at natapakan ang masukal na mga damo. Bumaba ang bantay ni Jed nang mapansin niyang walang nakaharang sa kanila. Ito na siguro ang labasan, at sa wakas ay makakaalis na sila sa lugar na ito. Tuwang-tuwa si Jed na lumingon, nanlalaki ang mga mata habang kumakawi sa tatlong nakatayo mula sa kabilang dulo. "Walang anuman dito. Makakaalis na tayo sa lugar na ito. Hintayin ninyo ako rito. Dadaan ako at maghahanap ng mga posibleng panganib. Babalik ako maya-maya." Naglakad siya pasulong pagkatapos. Ang pagitan ng dalawang bundok ay nasa 10 metro lamang, at pagkatapos niyang makalabas sa pagitan, dapat ay may iba pa siyang makikita kapag lumiko siya pakaliwa. Kabanata 2068. Nagkatinginan sina Jack at Dwight habang lumiko pakaliwa si Jed matapos niyang makalagpas sa puwang. Walang narinig na ingay hanggang sa mawala ang kanyang anyo, at natuwa si Dwight dito. Siyempre, hindi siya ganoon karelax, dahil napakaraming kalansay sa lupa. Si Jack naman ay tahimik lamang na tumingin sa iniwan ni Jed, walang ekspresyon ang mukha. Humarap si Dwight sa kanyang senior, na nakaupo sa likuran niya, at tuwang-tuwa na nagsalita, "Senior brother Albion, tingnan mo. Umalis na si junior brother Jed, at walang nangyari. Mukhang makakaalis pa rin tayo sa lugar na ito. Iniisip ko lang kung ano ang makikita natin paglabas natin." Maya-maya lang, isang pamilyar na boses na may bahid ng kawalan ng pag-asa ang narinig mula sa kanilang likuran, "Bakit ako nandito ulit?" Agad silang lumingon, at si Jed ay nasa likuran nila, nakatayo sa pagitan ng dalawang bundok. Ang lambak na ito ay may kabuoang 4 na puwang na nagpapahintulot sa kanila na makaalis sa lugar. Ang pinakamalaking puwang ay nasa harap nila, at may isa pa sa likuran nila. Nakita nila mismo si Jed na lumalabas sa puwang sa harap nila, ngunit bigla na lang, nasa likuran nila ito. Nahirapan si Dwight sa paghinga. "Bakit ka nandito? Bakit ka napunta sa likuran namin?" Desperado si Jed na nagpaliwanag, "Hindi tuwid ang puwang sa harap namin, at kinailangan kong lumiko pakaliwa."
Lumiko pa kanan ang puwang, kaya lumiko ako pa kanan, at narito ako ngayon. Namutla ang mukha ni Dwight na parang may naglagay ng semento sa kanya nang marinig niya ito. Tila hindi siya makapaniwala habang naglalakad papalapit. Totoo nga, muling lumitaw siya mula sa puwang sa likuran nila makalipas ang ilang paghinga matapos siyang mawala sa harap ng iba. Nangangahulugan ito na ang mga puwang sa harap at likod ay magkaugnay. Naglalakad sila ng paikat at nasa iisang lugar pa rin. Parehong mukhang talo sina Jed at Dwight sa nakakadismayang revelasyon na ito. Bagamat halos lahat ng dako ay may mga kalansay dito at hindi nila pinansin ang katotohanang mayroong hanay ng mga patibong dito, iginiit nilang subukan nang makakita sila ng pag-asa. Sa huli, nawala ng saysay ang lahat at hindi pa rin sila makaalis sa lugar na ito. Kung may labasan, bakit magkakaroon ng napakaraming bangkay sa lupa? Ang mga kalansay na ito ay karaniwang naghahatid ng kanilang kwento kung paano rin sila nagtangkang tumakas ilang taon na ang nakalilipas. Iniunat ni Jack ang kanyang kamay at pinigilan si Jed, na gustong sumubok muli, ganito ang hanay ng mga patibong ng 10 Absolute. Kahit na may nakikita kang labasan sa harap mo, isa pa rin itong mapanlikhang hanay. Kahit na nakalakad ka na pasulong, may mga galaw ng mga ron sa kanto, at ililipat ka sa isa pang pasukan malapit sa espasyo. Hindi ka makakalabas sa lugar na ito kahit ilang beses ka pang maglakad-lakad dito. Nakakapanghina ng loob. Ang mga sinabi ni Jack. Nagpalitan ng tingin sina Jed at Dwight at pareho silang bumagsak sa lupa na parang mga lobong nauubos ang hangin. Naririnig nila ang agos ng tubig sa ilog gamit ang sarili nilang mga tainga, at ang labasan ay nasa harap lang nila ngunit hindi pa rin sila makaalis. Tila naisip ni Jack na parang hindi naman sila ganoon kadesperado sa pag-alis habang idinagdag niya, pinipigilan tayo ng hanay ng patibong ng 10 Absolutes na lumipad. Imposible pa nga para sa atin na makalabas sa lugar na ito kung saan tayo nanggaling. Agad na nagyelo ang paligid dahil sa sinabi ni Jack. Natulala sina Jed at Dwight habang nakaupo sa lupa, walang masabi. Bagamat walang sinabi si Albion, ramdam pa rin nila ang kawalan ng pag-asa mula sa ekspresyon ng mukha nito. Tumangala si Jed at sumulyap kay Jack. Hindi mahalaga kung tatalon tayo pababa o hindi, mamamatay pa rin tayo. Pero, mukhang napakadeterminado mo noong nagdesisyon kang tumalon pababa rito. Kabanata 2069. Naririnig ni Jack ang hinanakit sa mga salita ni Jed. Gayunpaman, alam ni Jed sa kanyang puso na hindi niya masisisi si Jack sa anumang bagay, hindi niya sila pinilit na tumalon pababa sa Cliff of Sorrow. Bagamat mamamatay pa rin sila, pahihirapan sila hanggang sa kanilang kamatayan kung hindi sila tumalon. Ang pagtalon mula sa Cliff of Sorrow at paghihintay sa kanilang kamatayan dito ay mas mabuti kaysa sa pahirapan ng lalaking nakamaskara doon sa itaas. Hindi sila mamamatay sa kahihiyan, kahit gaano pa kasakit ang mamatay. Hindi sila pinansin ni Jack at naghanap ng malinis na lugar para magnilay-nilay at magpahinga. Patuloy siyang nagsasagawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay habang ang mga hibla ng tunay na enerhiya ay naglalakbay sa pagitan ng dulo ng kanyang mga daliri. Pagkatapos, itinuro niya ang kanyang sarili, at isang hibla ng kanyang tunay na enerhiya ang tumama sa hangin. Biglang nagmulat ng mga mata si Jack at tumitig sa unahan, nakakunot ang noo. Ito ang posisyon kung saan napupunta ang tunay niyang enerhiya, ngunit walang nangyari. Kung mayroon man, pinagmukha lang ni Jack ang sarili niyang kakaiba. Walang magawang nagkatinginan sina Dwight at Jed. Tinaas nila ang kanilang mga kilay at walang ideya kung ano ang plano ni Jack. Hindi sila pinansin ni Jack at muling nagpadala ng isang hibla ng tunay na enerhiya. Gayunpaman, tulad ng dati, walang nangyari. Pagkatapos ay tumayo si Jack mula sa lupa, dilat ang mga mata habang humahakbang ng ilang hakbang pasulong at sumuntok sa hangin gamit ang kanyang tunay na enerhiya. Patuloy siyang nagpaulan ng mga suntok sa hangin habang naglalakad. Sa pagkakataong ito, nagmukhang baliw si Jack, na ikinagulat ni Jed at ng iba pa. Bahagyang tinakya ni Jed ang kanyang bibig gamit ang isang kamay at humarap kay Dwight, bumulong sa kanyang tainga, nakaalis na ba ang lalaking iyon? Baliw! Anong ginagawa niya? Paulit-ulit siyang sumusuntok sa hangin, may plano ba siyang pasabugan ang hangin? Sa tingin ba niya makakalabas tayo kung gagawin niya iyon? Umiling si Dwight at walang magawang sinabi, para kanino ba talaga ang mga tanong na iyan? Kung ano man iyon, sa palagay ko ay hindi baliw ang binata na ito. Tila mas kalmado siya kaysa sa amin noong naharap kami sa napakaraming mapanganib na insidente noon. Paano siya nababaliw ng ganoon kabilis? Nagkibit balikat si Jed, malamang dahil sa mukha niya. Nag-aasal siyang parang wala siyang pakialam, pero baka nabaliw na siya sa loob-loob niya. Samantala, si Jack ay nakatuon lamang sa kanyang mga suntok at hindi pinansin ang mga sinasabi at titig ng iba.
Hindi niya pinansin ang kanilang mga iniisip kahit na mukhang baliw siya sa mga sandaling iyon. Nakatitig siya sa unahan kung saan niya itinutok ang kanyang mga suntok. Ang kanyang mga suntok ay puno ng kanyang tunay na enerhiya, at sa lohikal na pagsasalita, ang tunay na enerhiya ay walang magiging epekto kapag tumama ito sa hangin, at maglalaho lamang pagkatapos. Tanging ang pinakamalakas na mga amo lamang ang makakabasag ng espasyo gamit ang isang suntok. Gayunpaman, si Jack ay napakahina kaya't ang kanyang mga suntok ay walang epekto nang tumama ang mga ito sa hangin. Gayunpaman, hindi plinano ni Jack na basagin ang espasyo gamit ang kanyang tunay na enerhiya. Sa halip, gusto niyang makita kung paano kumakalat ang tunay na enerhiya sa kalawakan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hanggat ang kanyang tunay na enerhiya ay hindi sapat ang lakas upang basagin ang kalawakan, ang tunay na enerhiya sa kanyang mga suntok ay maglalaho sa kawalan na parang isang patak ng tubig sa dagat. Gayunpaman, sa tuwing ang tunay na enerhiya ay lalapit sa kalawakan kasunod ng kanyang mga suntok, ang mga ito ay magiging parang mga patak ng tubig na nakabitin sa hangin bago mabilis na bumababa, na nagiging sanhi ng patuloy na pag-ugoy ng maliliit na alon. Nanlaki ang mga mata ni Jack nang mapansin niya ang maliliit na alon ng ang tunay na enerhiya ay nahalo sa kalawakan. Simple lang ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Jack, ganito niluutes ng sinaunang dakilang Panginoon ang sinaunang hanay, sa mga alaalang iniwan niya. Maaaring masyadong nag-aalala si Nash kay Jack, kaya lumabas siya sa sunod-sunod na pag-atake ni Jack sa mga buto ng mustasa ang nagsiguro sa kaligtasan ng kanyang paligid. Hindi pinigilan ni Jack si Nash dahil alam na nina Jed at ng iba pa ang tungkol sa pag-iral ni Nash. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2070. Naramdaman na lamang nina Jed at ng iba pa ang mga alon ng pagbabago-bago sa paligid ni Jack. Bigla na lang lumitaw si Nash na nawala para sa kanila, na ikinagulat nina Jed at ng kanyang mga kasama. Pagkalabas niya, seryosong nakatitig si Nash kay Jack, hindi umiwas ng tingin sa lahat ng tao sa lugar. Maaaring nagmukha siyang baliw sa mga kilos ni Jack, pero alam ni Nash na natutunan na ng anak niya kung paano lutisin ang sinaunang hanay. Hininaan niya ang boses at nagsalita malapit sa tainga ni Jack, nakahanap ka na ba ng paraan para malutas ang problema? Lumingon si Jack at sumulyap sa kanyang ama, wala siyang itinatago kay Nash. Oo, nakulong din ako. Ang dakilang Panginoon ay minsan nang nakulong sa hanay ng mga patibong ng 10 absolutes. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Nash nang marinig niya ang siguradong sagot ni Jack. Hindi niya napigil ang tapikin ng malakas si Jack sa kanyang mga balikat. Anak, hindi mo ba nasabi sa iyong ama ang iyong mga plano bago ka gumawa ng isang bagay? Halos lumabas sa lalamunan ko ang puso ko noong tumalon ka pababa mula sa bangin ngayon lang, alam mo ba iyon? Kumerba ang mga labi ni Jack para sa isang walang kabuluhang ngiti. Hindi siya natatakot na pahirapan hanggang mamatay, at hindi siya tumalon dahil doon. Batay sa sitwasyon, matatagpuan sana siya sa Corpse Pavilion kahit na wala si Jed at ang iba pa para isali siya kung mananatili siya sa labas. Pinili niyang tumalon sa hanay ng mga patibong ng 10 absolute dahil mayroong mahalagang alaala tungkol sa sinaunang hanay na ito sa mga alaala mula sa dakilang Panginoon. Ilang taon na ang nakalilipas, nakulong din ang dakilang Panginoon sa hanay ng mga patibong ng 10 absolute nang galugarin niya ang lihim na lugar. Bagamat ang dakilang Panginoong ito ay ilang beses na mas malakas kaysa kay Jack, hindi niya kayang basagin ang sinaunang hanay sa pamamagitan ng puwersa at maaari lamang niyang lutisin ang sinaunang hanay sa ibang paraan. Ang pamamaraan ni Jack ng pagsuntok sa hangin ay katulad ng kung paano niluutes ng dakilang Panginoon ang sinaunang hanay noon. Hininaan ni Nash ang kanyang boses at tinanong si Jack, kaya mo bang lutisin ang sinaunang hanay sa pamamagitan ng pag-ihip ng hangin? Sa tingin mo ba ay kaya mong basagin ang hanay ng patibong ng 10 absolutes ng ganito? Umiling si Jack at nagpaliwanag, hindi ko ginawa ito para basagin ang sinaunang hanay gamit ang puwersa. Sa kasalukuyan kong lakas, hindi ko magagawa iyon. Ginawa ko iyon para obserbahan kung paano kumakalat ang tunay na enerhiya sa kalawakan. Ama, tingnan mo ito. Kasabay nito, iwinagayway ni Jack ang kanyang kamao, at nanlaki ang mga mata ni Nash para pag-aralan ang nangyari. Labis ang kanyang pagkagulat nang makita ni Nash kung paano nagpadala ng mga alon sa kalawakan ng tunay na enerhiya na parang batong inihagi sa tubig bago ito naglaho. Gulat siyang lumingon habang itinuturo ang kung saan sinuntok ni Jack ang hangin. Parang mga alon sa tubig kapag may batong inihagis. Tumanggaw si Jack, tama. Ibig sabihin, napakatatag ng espasyo rito, at wala rito ang array. Tuwang-tuwa si Nash na lumingon sa sinabi ni Jack. Kaya pala hinahanap mo talaga ang array.
Ang bawat malaking array ay may kasamang array I, na siyang sentro ng mga array. Dahil sa pagkakaiba sa kung paano nabuo ang mga array, magkakaiba ang gamit at lakas ng mga array I. Ang ilan sa mga mata ng the array ang pinakamalakas na bahagi ng isang array, ngunit ang ilan sa mga ito ang pinakamahinang bahagi ng isang malaking array. Maaari pa nga itong ilarawan bilang ang pinakamalambot na bahagi ng isang array. Siyempre, ang array ng patibong ng 10 absolutes ay kabilang sa huli. Kumunat ang noo ni Jack habang nagsasalita, kahit may kumpiyansa, karaniwan. Ang mga mata ng hanay ng mga trap array ang pinakamadaling atakihin. Kung mahahanap ko ang tamang lugar, mareresolba ko ang napakalaking hanay na ito kahit na mas mahina ako kumpara sa dakilang master. Tumango si Nash. Kung gayon, paano tayo makakasiguro na nahanap na natin ang array I? Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.